So ayan, since nag-vacation tayo galing Masbate, natagal tayong hindi nakapag-upload. Doon sa may mga katanungan, pasensya na kayo kung hindi ko kayo agad nasagot. Kasi sa Masbate, medyo mahina ang internet. Hindi tayo laging nakakapag-online at laging brand out. Kaya yung province natin, hindi naman natin dinadown, pero ganun talaga ang reality. So nagbakasyon tayo doon. Ito, yung personal laptop namin dito sa ISD department ay sobrang bagal. Ang gagawin ko ay itong Toshiba laptop na Intel Core i5 ay ayan. Papalitan natin ng SSD Kingston na 256 gigabytes. Ayan. From HDD. Yung hard drive niya ay HDD na 500 gig. Ayan, sobrang bagal niya mag-loading. Ayan. So yan, as you can see, nagkaroon ng 100% o 99% yung usage ng ating HDD. Ayan. Kaya kailangan na talaga natin palitan siya. Although goods ba naman tong hard drive natin, kailangan lang natin mag-upgrade para smooth yung ating paggamit nitong laptop. So yan, palitan na natin siya. So ayan, ito yung ating hard drive na papalitan, itong tinuturo ko. Yan, papalitan natin ng SSD na Kingston. SATA connector din siya. SIM lang na SATA connector ang ipapalit natin dyan. Tapos linisin na din natin to. Ito kagaya nitong processor pan. Yan, makikita nyo malikabok. Tsaka yung mga board na yan, oh, medyo maalikabok na. Tapos ito yung kanyang memory na 4 gig. Ibabrush din natin yan gamit lang yung ating paintbrush. Ito rin yung mga connector nya, flex cable connector. Tatanggalin lang natin din yan ng dahan-dahan. So ayan, isa-isahin lang natin. Likamayin na natin yan. All the liri. Maganda nga yung yung yate. Angat lang natin, tapos hugot. Bali yung kabilang hindi ko na tinanggal yung connector doon ng flex cable. Angat lang natin to. Yung medyo kailangan natin ng force dyan kasi medyo masikip pa at saka may sticky or nakadikit pa siya konti. Yan, ganyan lang. Hatak. Liangat lang natin ng konti tapos hatak. So ayan, ito yung parang aluminum foil. Ilalagay din natin yan doon sa ating SSD para makatulong din sa absorb ng init ng ating laptop or ng ating SSD. Kaya tatanggalin natin yan. Tapos yung rubber na yon na naka-cover, lalagay din natin yan dun sa ating ipapalit na SSD. Ang purpose nun para ma-prevent yung heat nitong parang aluminum foil. At saka yung rubber naman, ma-prevent niya yung pag alog-alog sa loob or para secure yung ating SSD. Naka-sealed siya or hindi siya gagalaw-galaw pag kinalaw natin yung laptop.
So ayan, nilagay natin siya dyan ulit. Ang purpose niyan ay parang heat sink na din siya. Nag-absorb siya ng init. Dahan-dahan lang natin yan nilagay. So ayan, binabalik na natin siya. Nilagay na natin yung rubber tsaka yung parang aluminum foil. Sa pagbalik, ganun lang din. Kung paano natin siya tinanggal, ganun lang din natin babalik. At konting ingat lang din sa pagkabit nitong mga cable para hindi mayupi yung kanyang connector. Yan, konting ayos lang ng wire. Tapos yung rubber ng ating SSD, konting push lang din. Normal lang yan na medyo masikip yung sa rubber para hindi siya aalog-alog. Naka-lock siya talaga. So yan yung connector natin. Dahan-dahan lang natin yan para di mabali yung mga paan yan or mayupi yung sa flex cable natin. Double check lang natin yung mga connection natin na connected na, kasi pag nasara na natin tong laptop, another na naman ang pagbaklas niya. So ayan, double check again. Tapos na clean na natin tong ating processor pan na yan. Kung makapapansin nyo, pati yung board nalinis na din natin. Yan, pati yan, yung takip nalinis na din natin. Wala na yung mga alikabok. Kasi itong laptop na to siguro 5 years na to, hindi nalilinis. Ngayon lang to nabuksan kasi pinalitan natin ng SSD yung hard drive niya. So yan, lock, sarado na natin. So yan, mag-install na tayo ng operating system. Bali, ito yung ating ginagamit na brush na sinasabi kong pen brush na size 4 inch. Yan. Yan yung aking pangtanggal ng alikabok. Ito, may bootable USB na tayo na operating system na Windows 11. Set up na natin dyan sa ating laptop. Tapos mag-install na tayo ng ating operating system. Bali, hindi ko maipapatapos tong video na to kasi sa pag ganyang installation ng operating system, nagwa-warning si YouTube, parang mayroong copyright issued sa operating system. So yun, ipapakita ko na lang sa inyo na tapos na itong ating unit. So ayan, ito na yung ating na-reformat at pinalitan natin ng SSD na hard drive, yung ating Toshiba laptop. Yan, na Intel Core i5 AMD. So ayan, power on na natin siya. Tignan natin kung gaano kabilis na mag-boot siya ngayon. Kasalukuyan din nag-update tayo ng ating Windows 7 dito sa ating ni-installan na computer. So ayan, agad nag-boot na agad, oh. As seconds lang. Yan, tingnan mo, ang in-install natin na operating system dito is Windows 11 Pro 64-bit. Yan, bilis niyan umano loading, no? Let's try natin itong Virtual DG. Yan, open agad. Di kagaya dati pag nag-open ka, ano pa lang. Yan, Virtual DG, medyo mabigat to na application. Kaya so far so good na to yung ating simulan natin, baka maka-copyright. May ino-open na tayong application. Dati wala tayong masyadong ino-open, pero
100% yung ating disk na HDD. Ito SSD, ayan 2%, 0%. Yan. Ang next natin na upgrade dito itong memory kasi 4 GB siya. Ayan, medyo consumable din to sa memory yung ating DigiPro. Pero yung sa hard disk, yung disk ang ating in-upgrade kaya goods na yung SSD natin. From HDD to SSD, goods to goods. So yun lang mga kadabs, thank you for watching.